Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 16, 2025, Wednesday. Update tayo sa low pressure na binabantayan natin na mataas na ang chance na maging isang bagyo anumang oras. Merong konting pagbabago sa track nito at habagat patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ayon sa datos ng Pag-asa, ang low pressure area ay namataan sa layong 975 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Habang hindi pa ito ganap na bagyo, patuloy ang pagbabantay dito dahil posibleng maging tropical depression ito anumang oras. Kasabay nito, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat na siyang nakaaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Sa mga lugar ng Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Island at Surigao del Norte, asahan ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan dulot ng low pressure area. May posibilidad ng flash floods at landslide sa mga lugar na ito kung kaya't pinapayuhan ng lahat na mag-ingat. Sa Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Bataan at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao, maulap din ang panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng habagat. Maging alerto sa mga pag-ulang maaaring magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan. Bagamat hindi tuloy-tuloy ang buhos, posible pa rin ang biglaang pagbaha sa ilang lugar. Ayon naman sa pinaka-latest weather advisory na nilabas ng Pag-asa ngayong umaga, July 16, asahan ang posibleng heavy rainfall na aabot mula 50 hanggang 100 millimeters sa mga lugar ng Palawan, Catanduanes, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Antique, Negros Oriental at Negros Occidental. Bukas, July 17, tataas ito sa 100 hanggang 200 mm sa Palawan, Antique at Negros Occidental, samantala sa mga lugar gaya ng Occidental Mindoro, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Oriental, Catanduanes at Northern Samar, asahan ng ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm. Sa pagitan ng gabi ng Huwebes at gabi ng Biyernes, July 18, magpapatuloy ang pag-ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental na posibleng umabot muli sa 100 to 200 millimeters. Dagdag pa rito, apektado rin ng ulan ang mga lugar ng Batanes, Apayao, Cagayan, Isabela, Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras at Negros Oriental. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring mas lalong lumakas sa mga bulubundukin at mataas na lugar lalo na kung basa na ang lupa mula sa mga nagdaang ulan. Gamit ang mga international weather models gaya ng European model, makikita natin ang paggalaw ng nasabing low pressure area. Lumalabas sa forecast na ito ay bumaba ng direksyon at posibleng maglandfall sa Cagayan sa araw ng Friday. Habang lumalapit ito sa bansa, pinapalakas nito ang habagat na siyang nagdadala ng malalakas na ulan. Kikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran habang hinihila ang habagat at matapos ang bagyo na ito, may isa pang sama ng panahon na inaasahan mabubuo sa bandang itaas. Ayon sa pinakabagong datos, ito ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang kikilos pahilaga. Bagamat wala itong direktang epekto sa kalupaan, makakaapekto pa rin ito sa hanging habagat. Tandaan po natin na ang forecast ay patuloy na nagbabago lalo na kung ang binabantayang weather system ay nasa early stage pa lamang. Mas nagiging malinaw at accurate ang forecast kapag ito ay naging isang ganap na tropical depression. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.